Dako tayo dyan sa may mataas na kapulungan. Si Senator Lacson nilinaw na hindi pinoprotektahan ang kanyang mga kapwa-senador sa kanilang pagkakasangkot sa war on drugs. Si Senator Ontiveros naman inilarawan ang pagkakadawit ng dalawang senador na mahirap at masakit na proseso para sa mataas na kapulungan. May update dyan si Bombo Jello Aganan. Nilinaw ni Senate President Pro Tempore Fan Piluping Lacson na ang nauna niyang pahayag na dapat dumaan muna sa mga lokal na hukuman ang anumang arrest warrant mula sa International Criminal Court ay para protektahan ang legal na proseso ng ating bansa na nakasaad sa konstitusyon at hindi sina Senador Ronald Bato de la Rosa o Christopher Lawrence Bongo na ngayon ay nahaharap sa mga kaso sa ICC. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson na ang kanyang posisyon ay nakabatay sa Article 3, Section 2 ng 1987 Constitution na nagsasaad na ang warrant of arrest ay dapat ibatay sa probable cause na personal na tinutukoy ng isang hukom. Aniya, sa kabila ng magkakaibang opinyong legal sa issue, ang Korte Suprema ang may huling kapangyarihang magbigay kahulugan sa nasabing probisyon at sa wastong proseso. Kaugnay nito, inilarawan naman ng Senator Risa Hontiveros bilang mahirap at masakit na proseso para sa Senado ang pagbanggit ng ICC kina Go at De La Rosa bilang umano'y co-perpetrators sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Hontiveros, tulad ng ibang mga isyong inimbestigahan ng Senado na may lokal na saklaw, mas masela ng kasalukuyang usapin dahil may international itong dimensyon. Binanggit din ng Senadora na iba ang sitwasyon ng naunang pag-aresto kay Duterte kumpara sa kasalukuyang usapin kina Go at De La Rosa at kinakailangan po manungtalakayin ng mga mambabatas kung paano kikilos ang kapulungan dahil sa kasalukuyang senador ang sangkot. Like other issues na inimbestiga, for example, ng Senate na dito lamang sa loob ng Pilipinas, ito na may international scope ay syempre mahirap, even masakit na proseso para sa Senate. And I think in that first arrest, hiwala yung kasong yon dito sa dalawang itinatanong niyo ngayon. I mean, similar principles should apply, pero kung paano aasta ang Senado in these two cases, dahil sa mga miyembro namin sila, then yun yung pag-uusapan pa namin further. Samantala, matatandaan na una nang itinangginigo ang mga aligasyon laban sa kanya at sinabing wala itong matibay na batayan. Aniya, wala umanong inutos sa kanya si Duterte na anumang iligal noong Pangulo pa ito at nanindigan na wala siyang susundin na iligal na utos mula kanino man. Habang wala namang inilabas na opisyal na pahayag ang panig ni De La Rosa na huli pang pumasok sa Senado noong Nobyembre ng nakaraang taon. Sa huli, sinabi ni Lacson na maaaring talakayin ng Senado sa loob ng linggo ang mga posibleng hakbang habang pinag-aaralan ng kanilang legal team ang mga opsyon na naaayon sa konstitusyon at umiiral na mga batas. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.